Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong balita mga tambay na ang ating AFP at syempre po kasama po ang PNP ay talagang nag-deployed po. Nag-deployed po sila ng napakarami pong kapulisan at kasundaluhan para daw po magbantay dito po sa sinasabing red alert mga tambay sa mga plano at magaganap na rally po sa ating bansa mga tambay. Kaya po nakakalungkot po mga tambay kung ang nangyayari po sa ating bansa mukhang suportado pa po. Suportado pa po yata ng PNP at AFP ang mga pagnanakaw, korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Mukhang protektado pa po yata ang mga magnanakaw, mga demonyong magnanakaw na politiko umano sa ating bansa. Protektado pa mga tambay, gwardyado pa mga bayan. Nakakalungkot po. Nakakalungkot para po sa mga taxpayer at syempre po sa mga naghihirap na katulad po nating mga Pilipino. Samantalang sila ninanakaw lang po nila ang ating buwis umano mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Naka-red alert status ang Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa mga protesta kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na naka-standby ang lahat ng kanilang unit para sumuporta sa Philippine National Police o PNP. Ang PNP ang may mandato na panatilihin ang peace and order sa mga malawakang protesta. Yan po mga tambay. Ang malawakang protesta po dahil kinukundi na po ng nating mga Pilipino ang ginawa po nila na systematic at mahigit 3 taong korupsyon mga kababayan. Hindi lang po ngayon yan, di po ba? Hindi lang po flood control ang pumuputok po na korupsyon mga kababayan. Hindi lang po flood control mga kababayan. Lalong-lalo po ang ginawa po nila, di po ba? Sa PhilHealth, sa GSIS, PDIC, SSS at pati po ang Maharlika Investment Fund, ano na po nangyari dyan? At pati po ang pera sa atin, ang ating ginto sa ating Central Bank, ano na nangyari dyan? Sa binenta nila, mga kababayan. At syempre po, pati po ang issue ng First Family sa pulburon at coke. At yung ginagawa po ng Kongreso na systematic po kung paano po lapastanganin at talagang gawing gatasan ang ating buwis. Ginawa po tayong gatasan ng mga demonyo, mga politiko sa ating bansa, mga kababayan. Nakakalungkot lang po, ano? Talagang sa nangyayari pong korupsyon sa ating bansa, bagsak ang ating ekonomiya, dinala tayo sa kahihiyan sa ginawa po ng na administrasyong ito. Lalong-lalo po na magpatapong ka na isang pangulo at talagang hindi mo pa binigyan ng due process sa iyong bansa, sa ating bansa. Nakakahiya. Tapos ganito po ang ginawang trabaho sa atin. Puro pagnanakaw. Pero makakabalita ka sa men in uniform, gwardyado. Talagang pananatiliin daw nila ang kapayapaan. Pero payapa pa ba ang ating kaperahan sa mga naglilingkod daw na mga politiko sa ating bansa? Payapa po ba ang ating kaperahan? Payapa po ba ang ginawa nilang isang damukal na utang na wala po tayong napala? Maliban po sa baha, mga kababayan, at isang damukal na natuklasan po natin na korupsyon at tinututukan po nila halos para lang po mailihis sa mga politiko. Saan po nila tinututok ang issue? Sa mga contractors, sa DPWH, sa mga empleyado ng COA, sa mga empleyado ng DPWH, sa mga contractors. Puro po sa baba. Pero ayaw po nilang tutukan at kundinahin at talagang bigyan ng mga pangalan ang mga politikong ubod ng daming sangkot sa korupsyon. Pero protektado naman po. Kaya po kung meron pong malawakan gagawing protesta dahil sa ginagawa po nilang pagnanakaw sa ating bansa, poprotektahan po ito ng AFP at ng kapulisan, mga kababayan. Kaya po napakasarap magnakaw ngayon po sa binagoong Pilipinas. Open po. Open ang pagnanakaw basta politiko umano.
Pwede kang magnakaw, lalo kung kaalyado ka. Protektado ka ng AFP at PNP. Magnakaw ka na magnakaw sa pera ng bayan, mga kababayan. Protektado ka, lalo kung kaalyado ka pa. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot. Dahil buhay pa naman tayo. Samantalang nung panahon ni Erap, mga tambay, ang pinagmulan lang ng kanyang pagsibak bilang presidente ng bansa ay weteng. Hindi pa pera ng ating buwis, hindi pa taxpayer money ang pinagmulan ng issue ni Erap. Pera lang po ng weteng ang pinagsimulan at sinilipan na po nila ng ibang issue na sinasabi pong kumukolekta ng pera sa sugal itong si Erap. Pero, mga kababayan, napakabilis. Pinagpatong-patong na po nila ang issue pero ang pinag-ugatan po ay weteng. At hindi po bilyon-bilyon ang pinag-uusapan noong panahon ni Erap. At hindi po trilyon. Hindi po trilyon ang pinag-uusapan, mga kababayan, noong panahon ni Erap. Pero hinugot po nila yan. Tinanggal po nila. Kasama po ang AFP, mga kababayan. At wala pang issue ng pulburon at coke si Erap. Pero nahugot nila. Pero ngayon, ang issue, meron ng pulburon, meron pang coke, at isang damukal na pera ang nakukurap sa mahigit 3 taon, mga kababayan. Pero protektado ka pa rin ngayon. Protektado po ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Kailangan hindi po sila mawala sa pwesto nila dahil nandiyan po ang AFP at PNP na magpoprotekta po sa mga politiko na gumawa po ng kademonyohan pagnanakaw sa ating bansa umano. Ganyan na po ang ating gobyerno ngayon, mga katamay. Mas pinoprotektahan pa yata ang mga politikong magnanakaw, mga kababayan. Ibang klase po ngayon ang paninindigan po ng men in uniform. Ibang-iba. Buhay pa po si Kamanong. Nakita ni Kamanong kung ano po nangyari kay Erap, mga tamay. Kung paano po kinuha si Erap, tinanggal sa Malacanang. Samantala ngayon, isang damukal na issue, mga kababayan, pera, hindi maipaliwanag, pinagparti-partihan ng mga politiko at ang accountability nito ay magmula sa palasyo at ang kanyang pisan na nasa Kongreso. Mga kababayan, napakasarap talaga. Ibang klase. Basta po priority ka at talagang busog na busog sila sa pera, talagang handa ka nila ipagtanggol umano, mga kababayan. Ibang klase, nakakalungkot. Saan pa kaya dadali ng ating bansa? Saan kaya pupulutin ng ating bansa? Saan kaya? Paano na kaya ang mga susunod na henerasyon sa ating bansa? Kung ganito ng ganito po ang mangyayari sa mga lingkod bayan na ganito lang po ang ipakikita sa atin. Pati po ang nagbabantay na sinasabing puprotektahan ang mga Pilipino. Puprotektahan ang masakit. Ang pinoprotektahan po ngayon ay mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Kaya po sitting pretty po ngayon ang mga demonyong magnanakaw sa ating bansa. Sitting pretty. Kaya po yayaman po sila ng yayaman. Ubod po ng dami ang magiging kayamanan po nila sa ating buwis. Dahil ganito po na ang sistema ng ating bansa. Basta magnanakaw ka, protektado ka, lalo-lalo kung kaalyado ka. Mga kababayan, nakakalungkot. Talagang dadaanin ka sa puwersa ng sandatahan lakas para matinag ka at matakot ka dahil gwardyado nila at puprotektahan nila ang masasama, mga demonyong magnanakaw na politiko, mga kababayan. Pero tingnan po natin, mas marami po ang taong bayan kisa sa puprotekta po sa kanila. Mas marami po ang taong bayan. Napakamalas lang po ang nangyari po sa ating bansa. Napakamalas lang po na nabigyan po tayo ng ganitong klaseng mga politiko. Imbis po ang atupagin po nila ay paunlarin, paangatin ang ekonomiya ng bansa, bigyan ng kaginhawaan ng mga Pilipino. Hindi po gano'n na nangyari. Binigyan po nila ng kaginhawaan ng kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya at kanilang mga kaalyado. Pero ang mga Pilipino, bagsak at naghihirap. Bagsak, naghihikahos. Ganyan po. At dinala po tayo sa 3 taon mahigit na korupsyon at pamumulitika. Ang trabaho po ngayon nila,
Dire-diretso po. Mag-aapat na taon na po. Puro pamumulitika at issue ng korupsyon. Mga kababayan, nakakalungkot lang na mabalitaan mo, mga kababayan, na ganito po ang sistema na. Pati po ang ating sandatahang lakas, ang ating men in uniform, mga kababayan, parang walang kaalam-alam at natutulog sa pansitan sa nangyayari po sa ating bansa. Tulog na tulog po sila, mga kababayan, ibang klase. Muli po mga tambay, nakakalungkot po. Sana po ay maranasan naman po natin yung katulad po na nangyari na isang taga Davao ang talagang nagbalik po muli ng ating pong naiangat niya po ang ating bayan at kinilalang muli sa ibang bansa ang ating bansa. Di po ba? Talagang nirespeto pa ng ibang bansa. Pero ngayon, mukhang nung sila po ang manungkulan, mukhang dadalhin po tayo sa pusali at sa kumunoy at sa basurahan, lalong-lalo sa kahihiyan, mga kababayan. Nakakalungkot. Muli po mga tambay, maraming salamat po mga tambay at tayo po magdasal na sana po hindi po sila magtagumpay, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. At syempre po, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At syempre po, mga kababayan, yung mga dasal po natin, pagsama-samahin po natin na ipagdasal po natin ang pamilya Duterte at maingatan po sila, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, ganun din po tayo mga kababayan. Tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating pong buong sambayanan ay maingatan din po, mga kababayan. At syempre po mga kababayan, tayo po wag po tayong magpadaig. Ang kasamaan po sa ating bansa ay hindi naman po yan magtatagumpay, mga kababayan. Konting tiis lang po. Tiis lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.